Puspusan na ang paghahanda ng mga residente sa probinsya ng Cagayan sa epekto ng bagyong Leon. Kahit hindi kasi magla-landfall ang bagyo, ramdam na ang epekto nito sa probinsya. Si Benji Durango sa sentro ng balita live. Benji. Alam mo Joshua, sanay na yung mga residente rito kapag dumadaan, mag-landfall man o malapit lamang dito sa probinsya ng Cagayan, itong mga residente lagi naghahanda. Sa katunayan, kanina ang umaga ay nagulat sila dahil naramdaman nila itong hagupit ng bagyong Leon. Bandang alas 8 ng umaga kanina, ganito ang eksena sa Port of San Vicente, Santa Ana, Cagayan. Bumuhos ang ulan, isinayaw ng malakas na hangin ang mga puno sa paligid. Pero paramdam pa lamang pala ito. Tuloy ang mga residente, lalo ng mga mangingisda na bahala. Kanya-kanyang angat ng mga bangka sa Barangay Palawig. Sa takot na masira ng storm surge, binantayan pa nila ito. Baka raw biglang lumaki ang Palawig River, nakarugtong lamang ng Babuyan Channel. Medyo talagang malakas kasi ang tubig dito kung magsalubong tubig dagat sa kayong galing sa taas. Isa lamang ang barangay na ito sa siyam na coastal barangays na areas of concern ng bayan ng Santa Ana, Cagayan. Yan ang binabantayan din natin na kasi may mga naitala na rin kasing mga anyway minor lang naman yung storm surge meron po. Joshua, bagamat hindi magla-landfall, mahagip naman ang hangin at ulan ng bagyong Leon ang bayan na posibleng umabot sa 100 kilometers per hour o higit pa. Kaninang umaga, naramdaman na ito. Noong ilagay ng Pag-asa sa signal number 1 ng Cagayan, agad nagkansela ng biyahe ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Ang passenger ship na ito, nagtago na lamang sa Port of San Vicente. Utos na rin ng Philippine Coast Guard para maiwasan na magkaberya sa gitna ng laot sakaling tumaas ang alon. Sa inilabas na gale warning ng Pag-asa, aabot sa 2 hanggang 5 metro ang taas ng storm surge na maaaring maranasan sa coastal waters ng Santa Ana. Samantala Joshua, narito tayo ngayon sa harap ng Municipal DRRMO at sa loob niyan nagpupulong ngayon ang lokal na pamahalaan. Nag-convince sila sa isang pagpupulong, pinag-uusapan kung paano sila epektibong makapagresponde dito sa panibagong bagyo. At malalaman natin mamaya kung tatalima ba sila, susunod ba sila sa utos ni Defense Secretary ng force evacuation lalong-lalo na sa mga critical areas. Joshua? Alright, Benji, may nabanggit ka, no? Bukod dun sa kinansela mga biyahe ng mga maliliit na bangka sa karagatan, may mga napansin ka na rin ba mga evacuation center dyan na inihahanda o piniproposisyon para sa mga magiging bakwit? Kagabi pa lamang habang kausap natin ang mga opisyal nitong lokal na pamahalaan, sinasabi nila na nakahanda na ahead of time ang mga evacuation sa mga barangay halls. Yun ang kanilang paraan para yung mga residente na kailangan lumikas ay hindi na kailangan lumayo. Kung sakali man daw na kulangin ng mga evacuation centers na ito, meron din silang inihanda na isang centralized evacuation center dito naman yan sa kanilang munisipyo. Joshua. Alright, mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Benji Durango.